Welcome back sa ating mga balitang basketball. Mas malaki pa ang kinita ni Liz Cambage mga idol sa kanyang OnlyFans account kumpara sa kanyang career sa WNBA. Ayon sa impormasyon, umabot lang naman sa $1.5 million ang kanyang sinasahod kada taon kumpara sa kanyang kinita na $590,000 sa loob ng 5 taon niya sa WNBA. Definitely mga idol, triple pa, sobra pa nga dyan ang kanyang kinita. Sa taong 2021 sinimulan ni Liz Cambage ang kanyang OnlyFans account mga idol at doon na pumutok na ito hanggang sa ngayon. Ayon sa impormasyon, ang sinasahod ng isang WNBA player, yung pinakamataas na yan ay nasa $241,000 sa isang taon yan. Mabuti nga sa ngayon ay parang lumalaki na yung kay Caitlin Clark, marami na rin siya mga sponsorship. Pero iba rin tong side hustle nitong si Liz Cambage Hindi na nga nakabalik itong si Dereck Lively II sa kanilang laban kontra Denver Nuggets pagkatapos ng 2 minutong paglalaro niya sa kanilang laban mga idol at siya nagkaroon ng ankle sprain. Malaking blow itong si Lively para sa Dallas Mavericks kung saan maganda naman sa ngayon ang kanyang nilalaro. Sa loob ng 31 games, siya ay nag-a-average ng 9 points, 8 rebounds, 3 assists, 2 blocks per game. Malaking blow to para sa Dallas Mavericks kung saan wala pa rin naman si Luka at sa ngayon nga ay inaasahan na hindi makakabalik sa buwan na ito. Wala pa rin namang plano si Kawhi Leonard na alisin ang minutes restriction niya sa kanyang pagbabalik. Sa ngayon mga idol, sa kanyang paglalaro, hindi naman lumalagpas sa 21 minutes na playing time ang kanyang nakukuha sa loob ng 3 games. Ayon kay Coach Tyronn Lue, hindi pa kinumpirma ng LA Clippers ang ensaktong panahon para kunin ang kanyang minutes restriction. Mas maingat sila ngayon. Ayon naman kay Kawhi Leonard, kanyang susulitin muna itong kanyang minutes restriction kumpara naman sa magkaroon siya ng setback na syempre magpapanatili sa kanya sa mahabang panahon. Mas mabuti nang maliit muna yung minuto, at least nakakalaro siya Sa ngayon si Kawhi ay nag-a-average ng 8 points per game sa kanyang shooting na 32%. Magandang balita naman to para sa Lakers at sa Golden State Warriors na naghahanap ng center sa ngayon. Eto, nilinaw pa ng Washington Wizards ang kanilang gustong makuha para sa kanilang big man na si Jonas Valanciunas. Ayon dito, ang gustong matanggap nitong Washington Wizards ay nakadepende sa anong kontratang kanilang isasama sa package. Kung ang kanilang trade partner ay magbibigay ng manlalarong mayroong mataas na sahod sa maraming taon, gusto nilang samahan ito ng first round pick. Pero kung short-term contract lamang ito, yung kanilang gusto naman na isama sa package ay mga iilang second round picks, okay na daw yan para sa kanila. Kinuha nga ng Washington Wizards itong si Valanciunas para maging bagong big man nila. Subalit sa pagdating ni Alex Sarr ay nag-iba nga ang kanilang plano. Mataas pa naman ang value ngayon ni Jonas Valanciunas at marami ang naghahabol sa kanya. Siya ay nag-a-average ng 11 points, 8 rebounds sa loob ng 38 games. Dahil sa kanilang makukuhang kapalit o asset para sa kanya, sapat na yon para magpatuloy silang mag-rebuild. Para sa inyo mga idol, sa Golden State Warriors dyan at sa mga fans ng Lakers, kung kayo ang gagawa ng trade, sino ang isasama ninyo? I-comment lang sa comment section at babasahin ko.